Ang isang share ay tila isang mitya na kayang magpaningas ng apoy ng maling haka-haka. We see it every day, sa group chat ng pamilya, sa feed natin. Viral videos, shocking headlines. Pero ang tanong, gaano nga ba karami sa mga yon ang totoo? The problem is, fake news spread fast. Bakit? Dahil sa emotions, algorithms, at tinatawag ng mga super spreaders. Anak, i-share mo nga itong binusuot na makatulong na tayo. Sige po, Tay. Breaking news! Ang pinakulang dahon ng guyabano ang tunay na lunas sa cancer? Mas matapang yan at libre pa sa mahal na gamot? At madalas, ang mga biktima ay yung mga mahal natin sa buhay. Ang ating mga magulang, lolo't lola, tito at tita. Bakit nga ba sila mas prone sa fake news? Marami sa kanila ang hindi lumaki sa mundo ng internet. They may not be as familiar with spotting fake website or manipulated photos. Mas malaki ang tiwala nila sa mga impormasyong galing sa kaibigan o kapamilya, kahit ito ay forwarded message lang. Mas madaling umunawa sa mga bagay na umaayon sa kanilang mga pre-existing beliefs. Pinakamahirap, subukan mo silang i-correct. Ang sagot, mas matanda ako, mas marami akong alam. O kaya, bata ka pa, anong alam mo? It's a toxic belief na sila ang mas matanda, sila lagi ang tama. Nakaka-frustrate, di ba? So bakit natin sila kailangan tulungan? Kahit na minsan ayaw nilang makinig. Dahil hindi lang ito simpleng pagkakamali lang. Health misinformation can lead to real-world harm. This isn't just annoying, it changes lives. Ang disinformation sa politika, sumisira sa tiwala natin sa mga institusyon. Ang financial scam, ninanakaw pinaghirapan nilang pera. We need to help them, not to prove we're right, but because we care about them and our society. Hindi ito laban ng matanda at bata. Laban ito ng katotohanan at kasinungalingan. So ano magagawa natin? We, the digital natives, have the advantage. We have the skills. Here are 4 simple checks na pwede natin gawin at ituro sa kanila. Kilala ba ang news organization? Heard ba ang URL? Turo natin sa kanila ang mga trusted news sites. Luma na ba yung picture o article na biglang nag-viral ulit? May iba pa bang reliable news outlets na nag-report nito? So and why now? Tunog outrageous ba? Clickbait? Maging skeptical? Tanungin kung bakit ito lumabas ngayon. We can make a difference in our own homes and communities. Maging ehemplo, bago mag-share o mag-react, magbasa muna at mag-fact check. Report suspicious post. At kapag may nag-share ng fake news sa group chat, instead of public shaming, send them a private message. Tay, nakita ko po yung shared post niya. According to this fact check from GMA News Network, hindi po totoo iyon. Baka po gusto niya pong i-delete yun para hindi po kumalat ang maling impormasyon. Magsimula
Nagsimula ng Media and Information Literacy Club kaya namin. Ano pang hinihintay nyo? Makiisa na sa aming project na Youth Contra Disinformation, Mind Over Media, maging matalinong mamamayan sa digital na mundo. Huwag magpahuli, tuklasin ang kapangyarihan ng impormasyon at protektahan ang sarili laban sa fake news. We're the generation that grew up online. Let's not be careless. Maging curious tayo, maging critical, at higit sa lahat, maging mabait sa pagtutuwid ng mali. We can beat online lies if we're curious, not careless.